Hello guys, today nandito pala tayo sa DJI store dito sa may SM Mall. So ngayon guys, ang grand launching ng DJI Pocket 4 Pro. Tapos papakita ko rin sa inyo guys yung mga event dito guys, pati yung mga updated na prices ng mga DJI products. Sir, magandang umaga. Ano po yung bago dun sa DJI Pocket 4 natin? Pocket Pro. 4 is na siya, dual lens, then yung zoom na is times 12 na. So the zoom, times 12. Okay. Times 12 lang yung zoom na. Then meron din siyang detachable na controller. Then 1 inch na po na mas malapad yung camera niya. Then storage niya sir, 100 gig, 107 in total. Ah, In total. Then expandable siya up to 512 GB. Advisable. advisable siya. So, anong pinagkaiba niya sir dito sa DJI Pocket 4 at saka DJI Pocket 4 Pro? Anong pinagkaiba niya sir? In terms of camera sir, Ano po? actually sir, lang sir is yung times 12. Times two. Pero sa camera resolution, almost the same lang sir. Same lang. Pinagkaiba lang nila sir, mas dual camera na siya kaya mas malinaw siya kumpara kay Paul. Sa mga ano naman sir, sa mga accessories. Pwede ba Accessories. yung gamitin yung accessories? Yes sir po. Yes sir po. Pinakabago na ako ngayon is ito. Meron na siyang detachable controller. Okay. Hindi mo na siya kailangan tanggalin. Kaya di mo na siya kailangan tanggalin. Ano yan sir, makakontrol mo na siya pag nilapag mo siya gamit yung tripod. Makakontrol mo na dito, may kita mo na rin yung screen. Ayun. Paano ba pagka i-connect dito sir? Through Bluetooth ba siya or Wi-Fi? Automatic na siya sir, pag ganun mo, tapos siya kakonect mo na siya. Sa prices naman sir, magkano yung price ng Para sa standard combo natin sir, 37,790. 37,790. Sa vlog combo is 42,290. Para sa packet 4 free. Sa packet 4 Pro naman po is 27,990 sa standard. Then 34,990 sa combo. May available pa naman kayo DJI Pocket 3 sir o wala lang? Packet 3 sir, yes meron. Meron pa tayong Magkano standard, yung meron pa update tayong combo. Yung packet 3 sir is 19,490 para sa standard. Then 26,090 sa pack creator. Hindi bumaba talaga siya sir. Yes sir. Sa Mini 2 naman sir, ano yung mga update na pinagkaiba ng DJI Mic Mini 1 at saka Mic Mini 2? Sir, halos the same din. Yung magkaiba lang nila is meron na siyang replaceable na yung top ano niya. So ikaw na yung mamimili kung anong kulay yung pwede mo ilagay kay pero sa quality sir, same pa rin naman. Same lang. Yes sir. Magkano yung price ng Mic Mini 2 sir? Sa mic mini to sir, sa dual mic na may kasamang receiver, tsaka charging case. Meron tayong tatlong combo sir. Pali transparent na siya sir, no? Yes sir. Para sa Mic Si Mini. Mic Mini 2, may kasamang receiver, dual transmitter, then yung charging case niya. Charging case. Bali magkano to sir? 4990 sir, for the 4,990. dual transmitter, kasama na to lahat. Kasama na yung case niya. Then meron naman tayo nung single lang sir, ito. Mic Mini 2, 1TX, 1 Mobile RX. Ano, pwede ito sa Android sir? Yes sir, Android. Tapos sa iPhone na mga Yes, sir. latest ngayon na Yes, Type-C. pwede. Type-C iPhone. Pwede. Sir, tanong ko lang sir kung pwede ba to isasaksak sa sa Type-C ng computer, laptop, kung nagano siya. Sa laptop. Hindi. Cellphone lang. Mobile lang. Sa computer laptop sir, hindi siya. Pero ito pwede. Ito yun. Yes. Ito yung pwede sa laptop. Cameras. Tapos sir, yung transmitter only sir, magkano sir? Sa transmitter only sir, is yung mic lang siya mismo. May. Bali, 1690 sir for the transmitter. 1690. Then meron din tayo nung tinatawag na
Wala lang siya dito sir, pero meron tayo ng dual na ganito. For 3990. Tapos kasama yung, Yes sir, mobile. Pero dual siya. yung receiver. 3990 lang siya. 3990. So sa mga drone naman, ano yung pinaka-latest sir sa drone? Sa drone natin sir, ang pinaka-latest natin is yung pang beginner natin is yung Lito X1. Ano yung bagong DJI Yung bagong drone? entry level natin na drone sir, si Lito 1 and Lito X1. Kay Lito 1 sir, wala pa siyang internal storage. So wala pa siyang nag-internal. Meron siyang 36 minutes na battery life. Ito po yung standard combo niya is 17,390. Then sa Flymore combo na may RCN3 controllers, 24,390. Kay Lito X sir. Paano yung kay Lito X yung Si price? Lito X1 naman sir, is, meron na siyang internal storage na 42 gig. So expendable naman siya to 512 gig. Then meron siyang 4 variants. Sir. Meron tayo ng Lito X1 na standard, yung single battery lang pero ang controller mo is RCN3, 21,690. Lito X1, Flymore combo, RCN3 controller, is yung 29,590. Tatlo na may total of 3 batteries na yan, sir. May kasama ka na rin na bag, sling bag, then charging hub. Tapos meron naman tayong Lito X1, sir. Yung RC2, ito yung controller na. Yung may with screen. Ano yung advantage dito sir kumpara dito sir sa... Maximum sir, ang advantage nila is kay RC2, mas medyo mo maximize mo yung distance niya. Na hindi ka nawawalan ng signal. Yes. Unlike kay RCN3, kailangan kasi yung phone mo. May cellphone Mag-rely pa. si drone sa signal ng phone mo. Then meron din tayo, ang price niya sir for Flymore combo RC2 is 34,790. Meron naman tayo nung tinatawag na RC2 sir, kaso plus. Ibig sabihin mas matagal yung battery life. Okay sir. This one is 36 minutes. Meron naman tayo dito kaya is yung 52 minutes. 52 minutes yung kay Plus. May plus sir. Then mas mabigat siya sa usually sa RC2 na timer combo. And price na sir 39,090. We have their components plus so it's great for one is sensor plus ang gusto ko dito may frame top siya. So you can control the screen. Okay. Ito pala tayo, interview natin si Sir. Gamit natin yung DJI Pocket 3 Flight Mini 2 na nabili natin dito sa DJI SM mo. Sir, ano yung pinaka-magandang performance ng DJI Pocket 4 Pro kumpara sa DJI Pocket 3 at saka 4 Pro? Okay. So, very avid user ako ng Pocket 3. Matagal na rin ako may Pocket 3. Actually, nag-umpisa nga ako sa Pocket 1. So, yung Pocket 3, actually, napakaganda niya na. So, kahit actually, kung medyo mababa ang budget mo, you can, even now, you can start with the Pocket 3. Pero kasi, ang ano kaibahan ng Pocket 3, so, punta tayo sa Pocket 4. Okay? So, kasi sa Pocket 3, sa Pocket 4, ang isang magandang difference niya is, so, meron na siya ngayon yung mga additional buttons, no? So, yung additional buttons para sa zoom, tapos ito, pwede mo siya i-customize. Pero sa pinakamagandang upgrade niya, etong zoom na to. Etong ano siya, pwede siyang zoom, saka pwede rin siyang gimbal. So, ang kagandahan nitong joystick na to, pag konti lang ang pindot mo, konti lang dahan-dahan din yung ano niya. Diba? Pag mabilis, mabilis din siya. Hindi katulad nung sa Pocket 3, medyo ano pa siya, hindi pa ganun kapino yung control niya. Actually, even nga si Luna, hindi ganyan kaganda yung joystick niya. So, yun yung pangalawa, yung controls, tapos itong joystick. So, pangatlo, yung tracking niya. Ang ganda ng tracking nito kasi upgraded na to, parang Active Track version 8 yata. Sobrang bilis ng tracking niya, kahit nga nagtatago, nawawala yung subject, nag-tracking pa rin siya. Sir, yung Oo. tracking niya, medyo magkaiba. Ganda, oo. So kasi isang ganda nito, pag naka-record ka, diba? So naka-record ka, pwede ka pa rin yung mga zooming features eh. So hindi katulad nung sa Pocket 3, yung lossless zoom. Pag naka-record ka na, hindi ka na pwede magpalit nung sa lossless zoom. So dito, kahit naka-record ka,
makakapag-lossless zoom ka pa. Pwede pa. 3. O, kasi ito 102, 103. O. So ito actually, parehas lang ang features nila kung gagamitin mo yung pinaka-wide lens niya. Pero siyempre, ang biggest advantage ng Pocket 4P is etong bago niyang telephoto lens. Ayan. So, kasi sa photography, pag gusto mo kumuha ng mga close-up na lalo na gusto mo mag-close-up ng tao, pag ginamit mo yung wide, nadi-distort yung mukha. Pero pag meron kang telephoto, mas maganda siya, mas natural. Hindi siya distorted. So, ang isang advantage niya is etong additional lens niya. So, etong parang yung kumbaga 3 times zoom niya. So, kasi sa photography, mas maganda mas mahaba yung pinaka-lens mo. So, it's good para mawala yung distortion. Kasi pag ginamit mo itong wide, pag nilapit mo sa tao, gusto mong close-up, yung mukha niya parang umahaba, di ba? So, mas natural yung niya. Mas natural yung exposure niya. Kaya mas maganda siya. Saka siyempre, lumalapit yung object. Overall, sir, ano yung pinakamaganda dito sa 4P Pro? Okay. So, Ano masasabi niyo, sir? yung sinabi ko katulad doon sa yung sa joystick niya, yung sa controls niya, tapos yung built-in memory niya na 103 MB, malaki. Siyempre yung quality rin kasi meron siyang bago yung tinatawag na D-Log 2. So mas maganda siya pag nagko-color color grading ka. Although yung yung D-Log 2 applicable lang siya sa 1-inch sensor. Pagdating doon sa 3X, back siya doon sa normal na D-Log. Pero maganda pa rin siya. Okay? Sir, ano pala pangalan niyo, sir? Ako si Ted Claudio ng Gear Acquisition Syndrome sa TikTok. Sa YouTube, WhatsApp PH. Thank you. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay ito na yung magiging perfect concert and event body ko. Dahil hindi ko na kailangan laging pumunta dun sa harap, magbayad ng malaki, kasi meron na itong digital 12-time zoom. And meron pang 3 times optical zoom. Sir, ano yung bago dito sa Osmo Mobile na 8P? Yung additional sa kanya sir, yung itong frame Controller. tap niya sir, yung pwedeng wireless connection. On lang natin. So, ulit. Pares same lang ba siya ng Pocket 4P o Yung magkaiba? frame tap po ni Pocket 4P, ito na rin po yun sir. Same lang. Yun na din. Kung mapansin mo sir, ito may power button din yan dito. So may nabibili na si Parit na ito lang dito? Sa ngayon wala pa sir, sa Wala pa. makakuha mo sa bundle lang po. Okay. So introduce, paano yung nabili Yan, siya? ito. Pwede mo siyang sir, pwede mong mas select yung subject na gusto mo dito. Halimbawa kayo po yung magiging subject. Tapos tap nyo lang po yung page niya. Pag-tap nyo po ng page niya, yung araw na green, Ano sir? yan yung, click nyo lang po yung araw na green na yan. Yan. Yan, saan nyo po nakakalo yan, susundan po kayo. Mag-move kayo, susundan kayo niya. Sa packet kasi, yung Osmo Mobile na 8, wala siyang monitor pa yun. Kung mag-hand gesture ka, kamay mo lang talaga yung, follow mo yung gagawin mo. Kamay mo lang yung gagawin mo para mag-follow sa'yo. Dito pwede mo na makontrol dito kung anong frame, kung saan yung gusto mong makunan. Pag ayaw mo ng follow, X mo lang yan sa'yo. Tapos manual yan. Pwede manual. Joystick. Apo, manual. Kapag yung camera nakatabi ngayon, halimbawa ganyan yung camera, gusto mong siyang iharap ng mabilisan sa'yo, i-recenter, double press mo lang to. Yan, yung joystick, Joystick, mo lang. double press. Apo, double press mo lang yan, mag-recenter mo yan. Pag gusto mong ipaharap sa likod, pwede yan, tatlong pindot, 1, 2, 3. Combination, 1, 2, 3. Same lang siya ng Osmo Pocket 3. Ganun din. Okay. Tapos kung gusto mong i-rotate, pwede din. Diba, gusto mong mag-rotate. Double mo lang to, slide dalawa, mag-rotate yan. 360 yung ikot. Sa 8, walang ganyan. Sa 8 meron din. Sige.
Pero mas maganda lang to kasi natatanggal mo yung joystick. Yung control, madaling siyang gamitin. Sa 8, may controller siya, wala? Wala. Wala controller. Ano yun, walang screen yun, built-in talaga siya. Kailangan hawak mo talaga yung mismong hawak mo yung mismong gimbal pag kukontrolin mo siya. Pang record yan, record button. Pero magagamit mo itong mga function na record button, itong pag-flip ng camera, kapag meron kang DJI Mimo na app. DJ Mimo. If ever na wala, hindi mo siya magagamit. Magagamit mo siya for for stabilization. Pero yung mga function na zoom, yung zoom na function, yung flip ng screen, yung camera, tsaka itong record, kailangan meron kang app. In terms sa, sir, may ano ba yan? Stick Wala po. eternal na wala. Wala po. Bali, isa sa pinaka niya sir, yung pwede kang mag-reverse charging. Reverse Type-C charging. connector papunta sa phone mo. Ano ba, nalobat phone mo, dito ka mag-charge. Pwede pwede. yun. Yun ang pinagkaiba niya rin sa Osmo Mobile 8 na wala ang ganun. In terms sa price, sir, magkano yung sa price po? Depende sa sir, sa combo. Kung gusto mo yung may kasama ng mic mini 2, ito po, 11,099. May kasamang mic mini 2. May kasamang mobile receiver. Pero kung walang mic, ito pang price niya, 9,199. Mismong unit lang siya. Pero kasama tong pang follow na to. Pati yung ilaw, yung fill light, kasama yun. Paano yung ilaw, sir? Paano yung Dito sir, swipe down mo yun. Click mo to. Tapos on yung fill light. Na-adjust po kung anong Na-adjust kulay. mo. Kung warm white to daylight. Tapos yung brightness na yun. very nice. Huwag mo lang pagbalik. Tapos yung light na yan, na-off yan. Ito. Malaman mo kasi pag halimbawa, nag-take ka ng picture, mag-blink siya. Mag-blink. Ibig sabihin, nag-record ka o nag-take ka ng picture. Sa gesture, sir, paano yung gesture? Depende sir, pag iPhone yung gamit. Nag-auto-follow na yun sir eh. Kasi diba yung iPhone na yun sa auto-tracking. Pag nag-connect yung auto-tracking mo, pati yung mismong gimbal mag-auto-track na. Hindi mo na kailangan mag-hand gesture, hindi mo na kailangan i-select yung subject dito. Lalo pag may Mimo app, diretso na yun. So yung pinaka-creator combo nyo, Ito yung creator combo. So, kasama na yan yung gimbal, yung magnetic phone. Ito yung naka-hold ko sa phone natin. Tapos yung fill light, yung pang-follow, yung frame top, ito yung wireless na monitor. Meron na rin pouch na kasama. Mayroong receiver pang mobile din yung mic mini ko na bago. So, bali halos lahat siya, may pouch siya kasama. Meron lahat ng pouch. Magkakaiba na lang sa accessories.